Isang masayang araw sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kapanalig sa kasaysayan. Ang videong ito ay para sa inyo dahil ito ang ating video lesson para sa unang termino ikatlong linggo ng ating aralin sa Araling Panlipunan para sa ika-6 na baitang. Ating tatalakayin ang pagsisimula ng himagsikan, mga paksyon, konbensyon sa Tejeros at pagkamartir ni Rizal sa Bagong Bayan. Tara, simulan na natin ang ating pag-aaral. Para sa ating unang sesyon, narito ang ating panimulang gawain. Tukuyin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa panahon ng himagsikang Pilipino. Piliin sa loob ng kahon ang pangyayari at isulat ito sa nakalaang bahagi ng hagdan. Narito yung mga pangyayari. Pagkapanalo ng puwersa ni Emilio Aguinaldo sa lalawigan ng Cavite, ang ilang labanan. Paghikayat ni Andres Bonifacio sa mga Pilipino na lumahok sa himagsikan. Malakas na ipinagsigawan ng mga katipunero ang paglaya ng Pilipinas at nagtipon-tipon ang mga opisyal ng katipunan sa Pugad Lawin. Okay, dito mo yan ilalagay. Sunod na gawain, magmasdan ng larawan at bigyan ng pagpapakahulugan ang mga salita base sa larawang ipinakita. So, kumbensyon, ano ba ito? Ito ay maaring pagpupulong, no? Pag-uusap-usap ng mga mamamayan o pag-uusap-usap ng mga taong may mataas na opisyal para talakayin ng isang mahalagang bagay. Hidwaan, so ito ay pwedeng pag-aaway, ito ay maaring sigalot sa pagitan ng dalawang tao o dalawang panig. At alituntunin, alam natin, pag sinabing alituntunin, ito ay dapat sundin, kahalintulad nito yung batas. So, pagkakaroon ng paksyon. So, simulan na natin. Sa kabila ng magandang layunin na ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas mula sa kamay ng mga Espanyol, nagkaroon din ng hindi pagkakaunawaan ng mga revolusyonaryo. Siyempre, ang bawat isa sa kanila may kanya-kanya yan silang mga opinyon, may kanya-kanyang paniniwala, at siyempre hindi naiwasan nagkakasalu-salubong, no? Nagka-clash yung kanilang mga opinyon, yung kanilang mga paniniwala. Isang patunay ang pagkakaroon ng sigalot o pagkakapangkat-pangkat o yung tinatawag nating faction o paksyon sa katipunan. Siguro, pwede nating sabihin na malaking dahilan din to o salik din to kung bakit hindi talaga naging ganoong katagumpay yung katipunan. Ang katipunan ay nahati sa dalawang pangkat, no, sa halip na magkasama na lamang. Ang Magdalo at ang Magdiwang. Ang Magdiwang ay pinamumunuan ni Mariano Alvarez. Ang Magdalo naman ay pinamumunuan ni Baldomero Aguinaldo. Pinagsikapan ng mga revolusyonaryo na ayusin ang hidwaan. Hiniling ni Mariano Alvarez na pumunta si Andres Bonifacio sa Cavite upang pagkaisahin ang dalawang pangkat. Tinanggihan ito ni Bonifacio ngunit kinumbinsi siya ni Alvarez at Artemio Ricarte. Noong Desyembre 1896, nagpunta si Bonifacio sa Imus, Cavite kasama ang kanyang mga kapatid na sina Procopio at Ciriaco. Hindi naging maganda ang pagtanggap ng mga taga-Cavite kay Bonifacio. Wala raw siya umanong kakayahang mamuno at hindi rin siya mapagkatiwalaan. Bunga nito, hindi nagtagumpay si Bonifacio na pag-isahin ang dalawang pangkat o ayusin ang hidwaan. Malaki ang paniniwala ng leader ng mga Magdalo na si Baldomero Aguinaldo na tapos na ang panahon kung saan ang katipunan na isang lihim na samahan at kailangan na itong palitan. Samantala, naniniwala naman ang mga miyembro ng Magdiwang na nananatili ang katipunan bilang pamahalaang revolusyonaryo dahil ito ay may malinaw na layunin at sinusunod ng mga alituntunin. Napagkasundoan ng dalawang paksyon na magsasagawang muli ng isang pagpupulong. Ginanap ito sa Barangay Tejeros, General Trias, Cavite noong Marso 22, 1897 na kilala bilang Kumbensyon sa Tejeros. Sa Kumbensyon sa Tejeros, inilahad ng Magdalo ang kagustuhan nilang palitan ang katipunan ng isang pamahalaang revolusyonaryo. Kung mapagtitibay ang panukalang ito, ay magkakaroon ng eleksyon para sa bago nitong mga pinuno. Kahit hindi sang-ayon, pinayagan ni Bonifacio ang kagustuhan ng Magdalo sa kondisyong kanilang tatanggapin at igagalang ang magiging resulta ng halalan at kung sino man ang mahahalal na bagong mga pinuno. Nanalo si Emilio Aguinaldo bilang Pangulo, si Mariano Trias bilang Pangalawang Pangulo, Artemio Ricarte bilang Kapitan General, Emilio Riego de Dios o Emiliano Riego de Dios bilang tagapangulo ng labanan, samantalang si Bonifacio ay nahalal bilang direktor ng interior.
Ang pagkakahalal ni Bonifacio sa posisyong ito ay tinutulan ng isa sa mga miyembro ng pangkat ng Magdalo na si Daniel Terona. Ayon sa kanya, hindi nararapat si Bonifacio sa posisyong iyon dahil wala siyang mataas na pinag-aralan. Dahil sa kawalang respeto sa kanya ng mga miyembro ng Magdalo at hindi pagkilala sa kanya bilang punong tagapagtatag ng katipunan, idiniklara ni Bonifacio na walang bisa o hindi opisyal ang resulta ng naganap na eleksyon. Kanyang inilahad na may anomalya sa resulta ng eleksyon at mayroong pagsasabwatan sa pangkat ng Magdalo upang siya ay mapatalsik sa katipunan. Isinaad ito ni Bonifacio sa Acta de Tejeros, isang dokumento na nagsaad sa maanumalyang resulta ng halalang naganap sa kumbensyon sa Tejeros. So makikita natin sila-sila. Doon pa lang makikita na natin kung isa ito na maaari na isa ito sa mga naging dahilan kung bakit hindi agaran yung pagtatagumpay. Kasi nga 'di ba naging watak-watak yung pag-aalsa ng ating mga katipunero. So dahil diyan nakita natin na sa loob ng kanilang samahan ay mayroon talagang politika rin. Kaya alam naman natin na kapag hindi nagkakaisa ang mga tao na nakapaloob sa isang samahan ay hindi rin nagiging maganda yung resulta ng kanilang mga plano, mga proyekto at iba pa. So ito yung ating nakikita dito sa nangyari sa kumbensyon sa Tejeros. Kumbaga dito pa lang masasalamin na natin na panahon pa lang nila iba na ang latag ng politika. Lalo na pa lang ito kung tutuusin mas okay sana kung naging yung may pagkakaisa sila para mas maging malakas sana yung puwersa. Kasi mga general itong mga narito sa kanilang pagpupulong. Lalo sana magiging mas malakas ang puwersa ng katipunan. Kaso, yun nga, sa loob mismo nila ay nagkaroon sila ng paksyon o pagkakapangkat-pangkat na nagdulot sa nakikita natin dito na nabaliwala si Andres Bonifacio sa kilusan na siya mismo ang nagtatag. Okay, so para sa ating pagtataya, sa pamamagitan ng chart, pupunan ng mga mag-aaral, pupunan ninyo ng mga impormasyon na naayon sa hinihingi nito. Narito yung hakbang sa estratehiya. So, magkakaroon ng pangkatan at bibigyan ng mga impormasyon tungkol sa paksang tatalakayin. Babasahin ninyo ang mga impormasyon sa loob ng 10 minuto. Pupunan ninyo ang chart na ihinanda para sa bawat pangkat at magbibigay muli ng karagdagang 10 minuto upang maisakatuparan ito. Pagkatapos ay ipapaskil at pagninilayan ang mga mag-aaral ang kahalagahan ng mga kaalamang natutunan mula sa pangkatang gawain. So narito, yung chart ng paksa. So ano ba yung dalawang paksyon ng katipunan? Sino yung namuno? Mga nahalal na pinuno sa kumbensyon ng Tejeros. Para naman sa ating ikalawang sesyon, para sa inyong panimulang gawain, una ng nawawalang letra ang pinapakita sa larawan. So makikita natin dito yung dalawang klase ng bandila. So yung sa una, sa inyong kaliwa, makikita natin ang bandila ng Magdalo. At sa kabila naman ay ang bandila ng Magdiwang. At ito nga, yung huling larawan ay ang kumbensyon sa Tejeros. Okay, so ito pa rin yun, bibigyang lalim pa ng guro ang pagkakaroon ano ba yung may maganda bang dulot yung magkakaroon ng paksyon? Sa tingin naman natin wala although siguro maganda rin ito para magkaroon ng check and balance kasi hindi naman laging tama yung isang pangkat lang pero kumbaga sa pamamagitan ng parang sa eleksyon natin dito sa Pilipinas hindi naman pwedeng isang isang grupo lang ang magkakaroon ng monopolyo ng mga pinuno sa ating bansa. Lagi may mga iba't ibang partido na kung saan pumipili yung mga tao ng kanilang magiging pinuno. Ang pagkakaiba lang sa atin sa ngayon ay talagang kailangan maging matalino sa pagpili ng pinuno sapagkat iba na yung kalakaran ng eleksyon. Pero balikan natin yung panahon ng ating mga bayani, yung mga revolusyonaryo, talagang hindi natin masasalamin natin kung bakit ganito yung klase ng politika mayroon tayo sapagkat batay sa kasaysayan, sila mismo
no, ay nagkakaroon din ng alitan, no, ng paksyo, ng pagkakapangkat-pangkat. Yan. So makikita natin na kung sino yung nagtatag, no, ang ating bayaning si Andres Bonifacio, ay kung paano siya nabaliwala, no, dito sa kanilang convention sa Tejeros, na siya yung nagtatag ng katipunan pero parang nabaliwala yung kanyang mga pinaglalaban. So para sa kanya, hindi opisyal yung naging halalan doon sa convention sa Tejeros. So basahin at unawaing mabuti ang bawat katanungan at isulat ang sagot sa kwaderno o sagutang papel. Okay, so mamaya tingnan natin kung wasto ba ang inyong mga sinagot sa ating pagtataya. So narito, tingnan natin o tingnan ninyo kung wasto ba ang inyong mga kasagutan para sa ating pagtataya. Para naman sa ating hakbang pasulong, pupunan niyo ulit ang chart. No? Balikang muli ang mga napag-aralang konsepto tungkol sa dalawang paksyon sa katipunan at kumbensyon ng Tejeros. Okay. Sa ating ikatlong sesyon, dito naman, ay ating bibisitahin, no? Sa pamamagitan ng kahunay, tukuyin at kilalanin ang naging ambag ng mahalagang tao sa panahon ng pagkakaroon ng paksyon at kumbensyon sa Tejeros. So, hindi ito si Baldomero Bonifacio, ito si Baldomero Aguinaldo. So, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Mariano Alvarez, Mariano Trias, Baldomero Aguinaldo at si Emiliano Riego de Dios. So, tingnan natin, no? So, narito yung kanilang ambag. So, si Andres Bonifacio, siya ang pinuno ng katipunan na nagtungo sa Cavite upang ayusin ang alitan ng mga paksyon at naging direktor ng interior sa halalan sa kumbensyon sa Tejeros. Imagine niyo, pumunta lang siya para ayusin ang sigalot. Tapos, anong nangyari? Naitsapwera siyang bigla doon sa kumbensyon sa Tejeros. Samantalang si Emilio Aguinaldo, siyang pinuno ng paksyong Magdalo at nahalal bilang pangulo sa kumbensyon sa Tejeros. So, makikita natin na dito na nagsimula ang sigalot at hidwaan sa pagitan ni Emilio Aguinaldo at ni Andres Bonifacio. Mariano Alvarez, pinuno naman siya ng paksyong Magdiwang na sumusuporta sa pagpapatuloy ng katipunan bilang pamahalaan. Si Mariano Trias, siya naman ang nahalal bilang pangalawang pangulo o vice president sa kumbensyon sa Tejeros. Si Baldomero Aguinaldo, isa sa mga pangunahing pinuno ng paksyong Magdalo at naging mahalagang tagapagtaguyod ng kumbensyon sa Tejeros. At si Emiliano Riego de Dios, ang nahalal naman bilang direktor ng digmaan o Director of War sa kumbensyon sa Tejeros. Okay, ngayon, kilala nyo ba kung ang taong ito na nakikita nyo sa inyong slide o sa inyong screen, sino bang hindi makakakilala sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal? So kayo ay magkakaroon ng time travel station. So magkakaroon ng 4 na time travel sa huling 24 na oras ng pagkamartir ni Rizal na inihanda, no, o ihahanda ng inyong guro. Tukuyin ang mga pangyayari at ang mga tao na nakasama niya sa huling 24 na oras ng kanyang pagkamartir. No? Ito yung last 24 hours niya bago siya maging martir sa Bagong Bayan o sa Luneta. So itala ang inyong sagot sa malinis na papel. So December 29, 1896 na umaga ang huling 24 na oras ni Rizal. Okay, so alas 6 na umaga, 6 o'clock, si Kapitan Rafael Dominguez na inatasang mamahala sa paghahanda sa pagbitay kay Rizal ang siyang nagbasa ng napagdesisyon ng hatol sa kanya na kamatayan. 7 o'clock ng umaga, dinala si Rizal sa kapilya ng preso. Binisita siya ng mga Heswitang pari na galing Ateneo na sina Padre Miguel Sadera Mata, rektor ng Ateneo Municipal at Padre Luis Visa na isang guro. 7:15 ng umaga, umalis na si Padre Sadera na pag-usapan ng Sagradong Puso ni Jesus na inukit ni Rizal noong siya ay isang estudyante na dala ni Padre Visa. Alas 8 ng umaga, 8 o'clock, umalis na si Padre Visa at dumating naman si Padre Antonio Rosel na siyang nagyaya kay Rizal na mag-agahan. Alas 9 ng umaga o 9 o'clock ng umaga, dumating si Padre Federico Faura na siyang nagpaalala kay Rizal sa sinabi niya sa kanya noon na mapupugutan siya ng ulo ng dahil sa no limit tangere. Tinawag ni Rizal ang padre na isang propeta dahil sa kanyang babala noon pa man, ngunit hindi lang pinakinggan.
Time travel to December 29, 1896 ng hapon, ang huling 24 na oras ni Rizal. Alas 3:30 ng hapon, 3:30 ng hapon, pinuntahan ni Padre Balaguer si Rizal sa Fort Santiago upang kausaping muli. Ang kanyang dahilan ay upang talakayin ang pagbawi ni Rizal sa mga ideyang laban sa simbahang Katoliko sa kanyang mga sulatin. Alas 4 ng hapon, 4 o'clock ng hapon, dumating ang ina ni Rizal. Nang kanyang hagkan ay pilit na pinaghihiwalay sila ng gwardya. Ibinigay ni Rizal ang alkohol na lutuan na siyang naglalaman ng kanyang huling pamamaala. Alas 6 ng gabi, dumating si Don Silvino Lopez Tunan, ang dekano ng Katedral ng Maynila. Alas 8 ng gabi, 8 o'clock, ang huling hapunan ni Rizal. Sa mga oras na ito ay pinaalam ni Rizal kay Kapitan Dominguez na pinapatawad na niya ang kanyang mga kaaway. 9:30 ng gabi, dumating si Don Gaspar Sisteno, ang pisikal na Royal Audiencia sa Maynila. Matapos ang kanilang pag-uusap ay napaniwala ang piskal sa angking katalinuhan ni Rizal. Alas 10 ng gabi, pinadala ni Padre Balaguer ang borador ng pagbawi na ipinadala ng Arsobispong anti-Pilipino na si Bernardino Nozaledo, ngunit hindi ito nilagdaan ni Rizal dahil hindi niya ito nagustuhan. Time travel number 3. December 30, 1896 ng umaga, ang huling 24 na oras ni Rizal. Okay, 3 o'clock ng umaga, nakinig ng misa si Rizal, nangumpisal at nangumunyon. 5:30 ng umaga, huling agahan ni Rizal. Pagkatapos ay sumulat siya para sa kanyang pamilya at isa pa para sa kanyang kapatid na si Pasiano. 5:30 pa rin ng umaga, dumating si Josephine Bracken kasama ang kapatid ni Rizal na si Josefa. Nagpaalam si Josephine kay Rizal na lumuluha. Minigay niya kay Josephine ang relihiyosong aklat na Imitation of Christ ni Padre Thomas Kempis na kanyang nilagdaan. 8 o'clock ng umaga. Ang huling So, hindi po kasama yon, no? 6 o'clock ng umaga, habang naghahanda ang mga sundalo para sa pagmamarcha, si Rizal ay sumulat para sa kanyang mga mahal na magulang. 6:30 ng umaga, nagsimula ng tumunog ang mga trompeta sa Fort Santiago na siyang hudyat ng simula ng pagmarcha. Nagmarcha si Rizal sa pangunguna ng 4 na sundalo at nakasuot ng itim na terno, sombrero, sapatos, kurbata at puting polo. Nagmarcha sila mula sa Fort Santiago hanggang sa Plaza de Palacio sa harapan ng Katedral ng Maynila kung saan napakaraming tao ang nag-aabang. Narating nila ang Bagong Bayan na malapit sa Looc ng Maynila. Payapang pumunta sa katayuan niya si Rizal sa pagitan ng 2 posteng de lampara. Okay, time travel for December 30, 1896 ng umaga, ang pagiging martir para sa bayan. Nagpaalam si Rizal sa kanyang mga kasama na sina Padre Villa Clara, Padre Mark at ang kanyang magiting na tagapagtanggol na si Luis Taviel de Andrade. Binasbasan siya ng isang pari at pinahalikan ang krusipiho. Humiling si Rizal na siya ay barilin na nakaharap sa mga sundalo, ngunit hindi siya pinagbigyan dahil sa istriktong pagsunod sa komandante sa utos na ibinigay sa kanya. Si Dr. Felipe Ruiz Castillo, isang doktor na Espanyol na siyang tumingin sa pulso ni Rizal at laking gulat nito na normal ang kanyang pulso, na siyang nagpapakita na hindi takot si Rizal sa kanyang kamatayan. Tumunog na ang mga tambol at may sumigaw ng magpaputok. Sa kanyang pagkabaril ay pinilit pa rin ni Rizal na humarap sa mga sundalo at nagawa niya ito. Sa kanyang pagbagsak ay nakaharap ang kanyang muka sa sumisikat na araw. 7:03 ng umaga, oras ng kamatayan ni Rizal sa edad na 35, 5 buwan at 11 araw. Ang pagkamatay ni Rizal ay siyang naging pundasyon sa bansang nagsasarili. Ang kanyang naisulat ay nag-udyok sa nasyonalismong Pilipino at naghawa ng landas para sa Rebolusyon ng Pilipinas. Sa ating ika-4 na sesyon, para sa inyong panimulang gawain, magbigay ng 3 bagay na iyong nalaman sa pagkamartir ni Rizal sa Bagong Bayan. Mula doon sa 4 na time travel, napakaraming nating nalaman. Sa pagitan lamang ng 24 hours na iyon, napakaraming nangyari sa buhay ni Dr. Jose Rizal bago siya barilin sa Bagong Bayan. Ano-ano kaya yung 3 tumatak sa inyo?
So dito, pagkamartir ni Rizal sa Bagong Bayan, balikan lang natin, no? December 29, 1896, pagbasa ng napagdesisyon ng hatol na kamatayan kay Rizal, huling pagbisita ng ina ni Rizal kasama ang kapatid na si Trinidad kay Rizal at pag-abot nito ng lutuan na naglalaman ng kanyang huling pamamaalam o yung parang lampara. Pagbisita sa kanya ni na Padre Miguel Sadera Mata, Padre Luis Visa, Padre Antonio Rizal, Padre Federico Faura sa Fort Santiago at ang pagkain ng kanyang huling hapunan. So December 30, 1896, huling pagkain ng agahan ni Rizal, huling pagbisita ni Josephine Bracken sa kanyang kasama ang kanyang kapatid na si Josefa. 7:03 na umaga ang oras ng kanyang pagkamatay sa edad na 35, 5 buwan at 11 araw. So noong December 30, 1896, binitay si Jose Rizal sa Bagong Bayan na ngayon ay kilala bilang Luneta o Rizal Park. Pinaratangan siya ng pamahalang Espanyolang rebelyon, sedisyon at pagtatag ng mga samahang laban sa Espanya. Bago siya barilin, ipinakita ni Rizal ang kanyang katapangan at pagmamahal sa bayan. Sa huling sandali ng kanyang buhay, humarap siya sa mga sundalong babaril sa kanya bilang simbolo ng kanyang dignidad at pagmamahal sa Pilipinas. Kapag dati kasi, binabaril ng patalikod, ito yung senyales ng pagtatraidor, sa bayan. Pero dahil nga para kay Dr. Jose Rizal, hindi siya kailanman nagtaksil sa kanyang bayan, kaya pinilit niyang humarap sa pagtama ng baril sa kanya. Nang sa gayon maipakita na hindi siya kailanman nagtaksil sa kanyang bayan at pagpapakita ng kanyang dignidad at pagmamahal sa Pilipinas. Ang kanyang kamatayan ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming Pilipino na ipagpatuloy ang pakikibaka para sa kalayaan. Dahil dito, kinikilala si Jose Rizal bilang pambansang bayani ng Pilipinas. So tukuyin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa panahon ng pagkamartir ni Rizal sa Bagong Bayan. Piliin sa loob ng kahon ng pangyayari at isulat ito sa nakalaang bahagi ng hagdan. So narito ang mga pangyayari. Isasaayos nyo lang ito, yung pinakauna sa ibaba at yung pinakahuling pangyayari sa itaas. Narito ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa pagkamartir ni Rizal sa Bagong Bayan. Pagbasa ng hatol na kamatayan kay Rizal, huling hapunan ni Rizal, pagdating ng ina ni Rizal at pag-abot niya ng alkohol na lutuan na naglalaman ng kanyang huling paalam, pakikinig ng misa, pangungumpisal at pangungumunyon, huling agahan at ang kamatayan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. So narito yung larawan na sinasabing pagbaril o pagkamartir ni Dr. Jose Rizal sa Bagong Bayan. So narito ang mga ilang katanungan. So kung titingnan mo yung larawan, ano yung nararamdaman mo yung mga sandaling ito ng sakripisyo ni Rizal para sa bayan? Sa iyong palagay, bakit handang ibigay ni Rizal ang kanyang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas? Kung ikaw ay isa sa mga nakasaksi sa pagkamartir ni Jose Rizal sa Bagong Bayan, paano nito babaguhin ang iyong pananaw tungkol sa kalayaan at ang iyong tungkulin bilang mamamayan? At paano mo maipapakita sa kasalukuyan ang pagpapahalaga sa kabayanihang ipinakita ni Rizal? So narito yung ating mga halimbawa o mga posibleng sagot. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa Araling Panlipunan para sa ika-6 na baitang. Unang termino, 3 linggo. Nawa ay may natutunan tayo sa ating mga aralin. Higit lalo tungkol sa pagkakaroon ng paksyon sa loob ng katipunan at gayon din ang pagkamartir ni Dr. Jose Rizal sa Bagong Bayan. Maraming salamat at nawa ay may natutunan kayo sa ating video sa araw na ito. Maraming salamat. Magkita-kita tayong muli. Paalam!